Next naman ay... Parang ang himhim ko dati. Never have I ever been... Bakit wala ka ng bagong video? Bakit hindi ka na nag-upload sa YouTube? Bakit hindi ka na ganun ka-active katulad ng dati? Ito yung mga katanungan na madalas kong narinig sa mga kakilala ko, sa kaibigan ko, at sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, sinubukan ko naman. Sinubukan ko mag-upload, sinubukan ko mag-umpisa ng paulit-ulit. Nakagawa na nga ako ng panibagong YouTube channel na mulang nakakaalam. Pero siguro kulang lang ako sa push, kulang ako sa tinatawag nilang motivation. Pero narealize ko na hindi naman talaga nag-exist ang word na motivation. Kasi kulang talaga ako sa disiplina. Sa disiplina kung saan mag-iisip ako ng content, mag-edit ako ng video at mag-vlog. Mas active pa ako sa Instagram kasi iniisip ko na yun yung aking main source of income. Kumbaga, lahat ng mga kliyente pwede mag-reach out sa akin. Pero narealize ko na nawala yung spark or nawala yung tulad na dating ako kung saan sobrang na-excite ako mag-video. Nag-excite ako makatapos ng isang video, ma-edit. Yung 1 hour na makukompress mo siya into 10 to 7 minutes parang ma-upload sa YouTube. Na-miss ko yung ganong spark. And tinanong ako ng isang kakilala ko, alam mo, nakita ko isang YouTube channel mo. Sobrang gusto ko yung way ng pananalita mo. Sabi ko sa kanya, talaga ba? Pero napaisip kasi ako na siguro mukha lang ako magaling magsalita pero hindi ko nare-reach out yung mga tamang tao na manood ng videos ko. Hindi ko alam kung kailangan ko ba siyang gamitan ng boost o ano pa man. Pero naisip ko na right people will find you. Right people will adore you and right people will stay with you. Siguro medyo na-burnout din ako sa tanong na bakit hindi ka na nag-upload ng videos. Tinry ko naman ilang beses pero naisip ko na hindi bukal sa loob yung pag-upload ko ng video. Hindi bukal sa loob yung pag-vlog ko kasi iniisip ko yung iisipin ng ibang tao. Iisipin ko na what if hindi na magustuhan yung pag-edit ko, yung way na pagsasalita ko. Pero na-realize ko, ano bang pakialam nila, diba? Small content creator pa lang naman tayo. So sa ngayon, kailangan ko lang talaga mag-build. Kailangan ko lang maging consistent at hindi ko dapat isipin yung views. Hindi ko dapat iisipin yung result. Dapat enjoyin ko lang talaga yung progress. Sabi ko ng dalawang kaibigan ko sa Pilipinas, mas updated kami dati sa'yo kasi mas active ka din sa YouTube. Then noon ko na-realize na namiss din pala nila ako. So namimiss ko rin yung dati ako. Maraming salamat nga pala kay Riza at Ate Coach kasi sila din nagpa-wake up call sa akin na kailangan ko mag-edit ulit. And maraming salamat sa'yo, Riza. Kasi tinatanong niya ako kung paano mag-edit ng videos. Kung ano yung way, ilang segundo, yung sa TikTok, sa Reels. Then doon ko na-realize na meron pala ako talagang basic knowledge pero bakit hindi ko siya ginagamit. And bumalik ulit yung spark. Lalo na pinanood namin yung lumang videos ko sa coaching ni Tito Paul. Maraming salamat Tito Paul kasi isa ka pala sa mga madalas na nabibis ng vlogs ko. Kasi nakikita ko yung Aldo, yung naka-analytics, na medyo may mga tao pa rin active na nanood ng YouTube channel ko kahit hindi na ako ganun kadalas mag-upload. Ito lang yung sasabi ko sa inyo. Ituloy nyo kung ano yung meron kayo. Kasi ako ilang beses akong nadapa. Ilang beses ako nag-start. Ilang beses kong tinry maging perfectionist when it comes to YouTube. Basta show up lang. Try natin. Wala namang mawawala.